Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakainit ngayon. At naglipat nga tayo ng pisto. Dito tayo sa mababang lugar kaya ito. Dilim lang pero hindi naman dito masyado mainit. Tanig kayo ng Pinas at ng mundo naroroon. Magandang araw po sa inyo. At sumatin muli ang pagpapala para sa araw na to. Nung una pa, madalas napapanood ko sa mga tansong vlogger itong tungkol kay BP Sara na hindi siya nakikialam. Yung mga no comment nitong mga sagot sa issue ng West Philippine Sea. At dalawang vlogger nga dito yung madalas kong mapanood na ganito yung kanilang mga vlog na si Duterte nga hindi talaga pwedeng maging pangulo dahil ito ay pro-China. Kung bakit katulad ng amay, traidor din ito, magta-traidor din ito. Kaya pananahimik nito, yun yung kanilang nagiging espekulasyon. Pananahimik ni BP Sara. Sabi nga ni BP Sara, nagsalita naman si Congressman Paulo Duterte na hindi naman niya trabaho yan. Deputy Secretary siya at kumbaga may mga trabaho rin siya na talagang para sa kanya. Finally nga, imbis mong BP Sara ng tinanong at ganun pa rin, no comment siya. Sapat na rin sinabi ni Congressman Paulo. Ganyan nga nangyari at lalong tumindi nga yung hamon sa kanya o pamumuna itong mga vloggers na ito, itong mga gininto ang vloggers. Huwag naman natin sabihing tanso. Para ika nga kahit pa paano naman tumamis naman ang kalooban nila sa atin. At yun ang tatalakayin natin. At siyempre bago tayo tuluyang pumalaot, kagaya ng dati, subscribe mo naman. Ang munti kong hintilan makatang tambay. Subscribe and like. At yung munting kalimbang, idawit mo na rin. Kaya ano pang hinihintay mo? Dukduk na. Ayaw pa. Okay. Hindi matapos yung pamunula kay BP Sara na dapat daw talaga maglabas itong kanya sa aloobin tungkol sa issue dyan sa West Philippine Sea. Dito sila talagang labis na nadismaya. Nang kahapon lang ito, mismo si Pangulong Marcos, nasa US na sila sa trilateral meeting. Ginagawa nila doon yung Japan, US at saka tayo, Philippines. Na-interview si Pangulong Marcos doon at ito ang itinanong sa kanya. What? Pahingan nyo to. At tingnan natin kung gaano kalaki ang pagkadismay ng mga vloggers na ito na talagang pinipilit o ang tingin kay BP Sara ay traidor, walang kwenta dahil nga nananahimik ito sa issue ng West Philippine Sea. Marcos defends Sara on no comment on West Philippine Sea. Nabasa niyo na ba yun? Hindi ko alam kung nabasa niyo na pero ako nabasa ko na. Medyo I was a bit surprised. Medyo nagulat ako doon sa ganap na yun. So, ayun, Marcos defends. Ba't baliktad pa rin? Ba't ganun? Anyway. Puro kunya, pasimpil na siya rito. Kasi para nasasampal siya sa katotohanan. Sinabi ni Pangulong Marcos dito sa interview na hindi naman talaga trabaho ni BP Sara ang Miss Philippines o ang tungkol dyan. Tuloy natin ito. Natatawa ako sa vlogger na ito na mga pahusay nito. Ito ang pinaka-dabis na vloggers ng administrasyon. Yung BBM vloggers. Ito raw yung pinakamagaling. Masahin ko na lang. Marcos defends Sara's no comment on China's bullying in West Philippine Sea. Yan yung balita na nakaalap natin kanina. Nga dito ipinagtanggol ni Pangulong Marcos si Sara sa pagiging tahimik nito tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. At ang pagkadisma niya itutuloy natin. So medyo I wasn't expecting it. Medyo kinagulat natin yan. I wasn't expecting it at all. Hindi ko nga ina-expect na magko-comment siya tungkol kay Sara actually. But apparently yun yung ganap. Pinagtanggol or dinefend ni PBBM si VP Sara
sa issue ng West Philippine Sea. Medyo mahaba lang guys ha. Hindi siyempre talagang kitang-kita natin sa lungkot ng kanyang mga mata na para siya naduro. Dahil 2 o 3 vlog siguro ang napanood ko nito na talagang nangangalandakan siya. Na si VP Sara talaga isang walang kakwinta-kwinta kung sakali man itong magiging leader o pangulo ng bansa. Dahil nga sa ito, tinitiyak niya na magtatraitor lang din sa Pilipinas dahil ito nga maka-China ito. Hindi nakikialam sa mga issue dyan kahit alam naman na binubuli ng kapwa niya Pilipino. Ito yung mga pagdidiin niya. Pero katulad nga ng nabanggit natin kanina, kahit nga yung mismong dipinsa ng VP Sara dito, hindi nga niya trabaho yun. Kaya ipapabaya natin at yun ay isang dapat makialam lang talaga dyan ay yung Pangulo sa tinatawag na foreign policy. Yun ang kanyang pagdipinsa naman dito ni VP Sara. Pero ayaw nga maniwala sa kanya. Pero dahil nga parang nasa palpal siya, tingnan nyo. Yan yung naging ginawa na niya dito sa vlog niyang ito. Alvin, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pangunahing layunin ng Trilateral Summit ng Pilipinas, Japan at Amerika ay ang paigtingin ang seguridad at paunlad Ay, stop. Ba't nag-search? Go back. ng ekonomiya ng tatlong bansa. Tingnan nyo. Pagkatapos niyang masapalpal doon, wala. Kasunod, yun na rin mismo, kasunod na rin ito ng kanyang mga sinabi kanina. Hindi ko ito ini-forward. Alam, pagkatapos na masapalpal niya doon, nakita natin na parang natanim isa't napahiya. Nakita niyo na yung paksa na inilabas niya, idinugtong niya. Tinapos na niya kung paano idinipinsa at talagang nilinis ni Pangulong Marcos yung pangalan ni Sara tungkol sa pananahimik dito sa usapin sa China. So, sa West Philippine Sea. Tingnan yung isinunod na niya. Napakalayo na. At hanggang matapos itong vlog niyang ito, hindi na niya binanggit yun. Yung pagdidipinsa nito para sa pangalawang Pangulo. Ang ibig kong sabihin, ito na nga. Kasi nga, napatunayan nila na dapat talagang ginagawa ni VP Sara. Na talagang hindi siya dapat talaga makilahok doon. Dahil nga katulad nga ng sinabi ko pa nung una. Pumabor man siya kay Marcos, babatikusin siya. O at pumabor man siya sa China, ganun din ang lalabasan, babatikusin din siya. At gumit naman siya, o kita nyo, nananahimik na nga siya, no comment, pero binabatikos pa rin siya. Dahil isa lang naman ang gusto nila. Gusto nila magsalita si Sara para meron silang ibato na naman at mayroon na namang ipuna, pabor man o hindi, sa gusto ni Marcos. Yun ang mga takbo ng galawan ng mga utak ng mga gininto ang vloggers na ito. At tingnan nyo pa yung isa pa na kumbaga o iisa yung kanilang adhikain sa pagdurog sa ating Vice President Sara Duterte. Pakinggan nyo ito. Isa rin itong aktibo na mapangwasak ang kanyang mga sa kalaban sa politika, talagang buo yung kanyang mga plano rito at yung kanyang mga object talagang para doon lang talaga. Tingnan nyo. Pero kung paano siya nasuplak kaming himutok ng ito ay pinipilit niyang himukin si Pangulong Marcos na dapat pilitin niya magsalita si VP Sara dyan sa West Philippines. Hindi niya naman kailangan sabihin na batikusin si Sara. Mali yun. Hindi niya kailangan batikusin si Sara. Ha? Kita nyo na. Talagang kumbaga pinapaganda niya kahit pa paano yung kanyang bira dito. Kahit pa paano naman, huwag mo naman titirahin si VP Sara. Pero nung sila pa lang ang bumibira dito tungkol sa pananahimik sa West Philippine Sea, wala siyang ganyang kalambot na binibitawang pananalita. Pero nga, tingnan niyo, mukhang mabait siya kay VP Sara. Pero, ang dapat niyang sabihin ni Marcos, ang dapat niyang sabihin, sana the Vice President should speak on China, on the issue regarding China. Dapat magsalita ang Vice President niya para yung mga matataas na officials ng bansa, President, Vice President, Senate President as Speaker ng House, ay nagkakaisa sa stand tungkol sa China. So sana marinig ko rin ang Vice President na magsalita tungkol sa isyung ito. Okay? Di ba? Ganun yung niya. Dapat i-encourage niya si...
Yun yung kanyang pagpupumilit dito. Ay, ibig ko sabihin, marunong pa to sa Pangulo kaya pagtanggol niya si VP Sara. At sa isang banda, bilang isang abogado kaya ito, bilang isang abogado, alam na alam din naman niya. Na hindi naman talaga yung jurisdiction ni VP Sara bilang Vice Presidente at isang DepEd Secretary. Alam na alam niyo yun, pero kita niyo ang mungkahin niya, ang kanyang pangunguna palo sa Pangulong Marcos. Tuloy natin siya. Ang kanyang mahaba rito mga litanya ng mga dalamhati at himutok. Sara na magsalita. Marinig talaga yung stand niya tungkol sa China, hindi yung tahimik. Ay ang ginawa ni Marcos, pinagtanggol niya pa eh. Sabi niya, tama lang na yung Vice President hindi nagsasalita tungkol sa issue na yan. Kasi hindi niya trabaho yan. Wow. Itong pananalita na ito ni Pangulong Marcos, talagang napakalaking sampal sa mga vloggers na ito na ilang araw o linggo na napapanood ko na wala silang ibang laman sa kanilang vlog. Itong tungkol na ito sa no comment ni Sara tungkol sa Philippines Sea. At ngayon ito, mukhang nasupalpal sila, nasuplak. Sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi niya trabaho yan, yung tungkol sa Philippines Sea. Tuloy natin siya. Pero minsan kasi may mga announcement si Marcos hindi maganda eh, tulad nito. Ha? O ito, panoorin yung mga kamunyog yung eksaktong sinabi niya. O ito. Dahil nga naman kung ganito ang makikita nila na parang kumbaga pinagtatanggol, hindi ganun ang inaasahan nila. Kaya nga nila pilit winawasak sa kanilang mga vlog. Diba? Magkaaway na ito, sinisira nila, pinag-iinit nila sa kanilang mga comment o sa kanilang mga title, sa kanilang mga caption. Pinag-iinit nila yung tigkabilang party. Pero kung ganito ang mangyayari, talagang hindi niya nagugustuhan at binibintangan niya lutang si Pangulong Marcos kapag ganito yung kanyang naririnig. Lutang dahil sa kanyang palagay, mukhang hindi yata nag-aaway talaga. Yun ang pinangangamba niya, yun ang concern niya sa vlog niya ito. Pero mo to, para silang sinampal dahil ipinamukha ni Marcos sa kanila at ni VP Sara na tama ang sinasabi ni VP Sara na no-comment talaga siya ron. Tapos ito pa, doble ang bukong niya rito dahil ito nga ay dilawan. Hindi na nag-away na ang gusto talaga nila mawasak. Nasuplak pa sila doon sa iniisip nila na sasablay si VP Sara doon dahil hindi nga nakikialam ito. Samantalang pinakamataas ding opisyal ng pamahalaan natin. Iyon ang inihimutok ng taong ito. Tuloy natin yung sinabi ni Pangulong Marcos dito. The Vice President is part of the government. Not unlike before, pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Sabi niya, that's not the role. The VP Sara bilang isang Deputy Secretary para magsalita tungkol sa usaping China sa South China Sea o yung West Philippine Sea. At dito nang gigigil ang vlogger na ito. Narinig niyo yung sinabi niya? The President is part of the Vice President daw is part of his administration. So, he believes daw, naniniwala daw siya, na ang stand ni Sara ay pareho ng stand ng administration. Hindi ba't ganyan ang binibigyan din ni VP Sara sa mga interview na pinipilit siyang magsalita ukol dyan? Kayo lang naman ang masyado makukulit. Kung isipin hanggang huhusay pa nito mga ito, abogado kayo. Hindi daw katulad nung dati na kay Lenny, hindi part ng administration ni Duterte. Sos, part ng administration mo, Marcos Jr. si Sara, pero hindi lang nagsasalita si Sara, pero kontra siya sa mga stand mo. Hindi matapos yung ngirit niya. Kaya gusto niya talaga mag-away yung dalawa. Yun ang talagang pagdidiin ng vlogger na ito.